Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang globalisasyon, ang iba't ibang bagay at proseso na bumubuo dito, at kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal, pampook at ang mga pambansang mga gawi at mga paraan. Ang globalisasyon ay maaring ilarawan bilang proseso ng pag-igting ng pagkakaugnay-ugnay ng mga bansa sa daigdig. Maraming manunuri ang nagsasabi na hindi bagong pangyayari ito sa mga bansa gaya ng iniisip ng karamihan. Ang totoo, maraming anyo ang globalisasyon, tulad ng proseso ng pagkakaugnay ng ekonomiya ng mga bansa na nagsimula sa gitnang taon ng 1800s at nagwakas noong unang digmaang pandaigdig. Ng panahon ngayon, kakaunti pa ang mga dituwirang hadlang sa kalakalan na nagbunga ng pagdaloy ng mga kalakal at kapital sa labas ng mga hangganan, pati na ng malaking bilang ng mga taong pumupunta sa ibang bansa. Ang kasalukuyang proseso ng globalisasyon ay may 5 pangunahing pangyayari. Mabilis na paglago ng pandaigdigang transaksyon sa pananalapi. Mabilis na pag-unlad ng kalakalan lalo na sa mga transnational corporation. Paglaki ng foreign direct investment na dala ng TNCs. Ang pagkakaroon ng pandaigdigang palengke at ang pagpapalaganap ng teknolohiya at ideya sa pamamagitan ng pandaigdigang transportasyon at komunikasyon. Magsimula tayo sa mga teknolohiyang tulad ng cellphone, transportasyon, telepono, at ng internet, na ginawang posible ang mga pagpapalitan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Ginawa rin itong imposible ang pagpapalitan ng mga impormasyon mula sa mga tao at sa mga karating na bansa. Ang prosesong ito ay tinatawag na globalisasyon. Ang globalisasyon ay nangyayari sa mundo na ang ibig sabihin ay ang pagkakais ng mga bansa maging ng mga nasyon. Ang isang halimbawa nito ay ang kumpanyang gumagawa ng kanilang mga produkto sa kanilang sariling bansa, tulad ng mga kumpanyang Cherry Mobile at MyPhone, nakilala sa kanilang paggawa ng mga cellphone sa ating bansa. Ang mga kumpanyang ito ay bumubuo ng isang direktang kompetisyon. Ang dalawang kumpanya ay nagbabayad ng parehas sa salary bills at production cost at nagbebenta ng kanilang produkto sa magkaparehong presyo na alam nilang kayang tangkilikin ng mga tao na naninirahan sa kanilang bansa. Sa madaling salita, magkaparehong kondisyon nila sa isang bansa. Ang kumpanya naman mula sa ibang bansa ay mag-aalok ng kanilang produkto sa ating bansa sa ibang kondisyon. Kaya't ng kanilang produkto ay magbababa ng halaga at ang kumpanya dito sa ating bansa ay magkakaroon ulit ng kompetensya at ito ay hindi maganda. Kaya't ang mundo ay mas lalong umuunlad dahil sa mga pagpapalitan ng produkto mula sa iba't ibang bansa. Pero hindi lamang produkto ang kayang ipaikot sa mundo. Ang iba't ibang bansa ay nagpapalitan rin ng serbisyo, kaalaman, at maging mga lengguwahe. Kung may mabuting naidudulot ang globalisasyon, meron din itong nabibigay na hindi magandang bagay. Kung ang isang kumpanya mula sa maunlad na bansa ay lumipat sa isang bansang mahirap, ang mga tao nagtatrabaho sa kumpanyang iyon ay mawawalan ng trabaho. Tataas ang oportunidad ng mga tao sa nilipatang bansa, ngunit ang halaga at pasahod sa mga trabahador ay mas mababa kumpara sa mga trabahador sa maunlad na bansa. Ang isa pang hindi mabuting naidudulot nito ay ang climate change. Ang paggamit ng eroplano, barko, at iba pang sasakyan sa paglipat ng mga produkto ay nagdudulot na mas maraming nabubugang carbon dioxide na nakakaapekto sa atmosphere ng mundo. At ito ang dahilan ng global warming. Kahit ang natural standards ay nasisira na rin dahil sa pagdami ng mga kumpanya
na nagbubunga ng pagputol ng puno at pagpapatayo ng istruktura dito. Pagkakaroon ng isang global common market batay sa malayang palitan ng produkto at kapital. Paglawak ng pamilihan ng mga dayuhang produkto para sa mga consumer at kumpanya. Pagsibol ng pandaigdigang pamilihan ng pananalapi para sa mga umuutang na korporasyon. Pagtatag ng isang pandaigdigang pamahalaan na magsasaayos na ugnayan ng mga bansa. Ang pagpapadala mula sa ibang bansa ay mas lalong napapadali dulot ng globalisasyon. Mabilis na pag-unlad ng kalakalan lalo na sa mga transnational na korporasyon. Ang mga transnational corporation ay ang mga kumpanyang kumokontrol ng produksyon ng higit pa sa isang bansa. Ang isang halimbawa nito ay ang kumpanya Ford. Ang Ford ay kilala sa paggawa ng sasakyan sa buong mundo at maging sa Pilipinas. Pagdali ng foreign direct investment na dala ng transnational corporation. Ang direct investment ay ang pag-i-invest sa atin ng mga banyagang bansa na nakakatulong sa paglago ng ating ekonomiya. Ang produktong Clear ay isang halimbawa na banyagang kumpanya na nag-i-invest sa ating bansa. Ang Kooperasyong Pang-ekonomiko sa Asya-Pasipiko ay isang poro ng 21 bansa na napapaligiran ng Karagatang Pasipiko o mga rehiyon upang talakayin ang ekonomikang panrehiyon, kooperasyon, kalakalan at pamumuhunan. Ang mga tao ay nakikipag-ugnayan na sa malalayang lugar sa matagal na panahon. Ang tulay na tinatawag na Silk Road ay ang kumokonekta sa Asya, Africa at Europa. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagpapalitan ng mga bagay-bagay na nangyari noong Old War. Ang mga filosofiya, relihiyon, lengguwahe, sining at iba pang aspeto ng kultura ay lumawak at nagsama-sama nang ang mga nasyon ay nagpapalitan ng kanilang mga produkto at ng mga ideya. 19th century nang makabuo ng mga tao ng iba't ibang klase ng transportasyon tulad ng steamship at railroads. At nakabuo rin sila ng paraan kung paano makipagkomunikasyon na nagpabilis lalo ng global interchange. 20th century nang mas napabilis lalo ang pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng mga produkto. 20th century rin na imbento ang mobile phones, internet, at iba pang teknolohiya na nagkonekta sa bilyon-bilyong tao sa mundo. Ngunit, ang mga patakaran at mga teknolohiya nagpaudlad sa mga nakaraang dekada ay lalong musbong. Sa cross-border trade, investment at migration na nagbunga ng paniniwala na ang mundo ay pumasok na sa isang pagbabago sa economic development. Mula sa taong 1950, ang rate ng world trade ay umusbong ng 20 times. At mula sa taong 1997 hanggang 1999, ang dollar ng foreign investment ay dumoble. Mula sa halagang $468 billion hanggang sa tumataginting na
$827 billion. Dahil sa kasalukuyang daloy nito, ang manunulat na si Thomas Friedman ay nagsabi na ang globalisasyon ngayon ay mas lumawak, mas bumilis, at mas naging malalim. Ang globalisasyon ay may iba't ibang bahagi na nakakaapekto sa halos lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga tao na nagdudulot ng paglawak ng positibo at negatibong epekto nito sa atin. Ang importante ay maintindihan natin na ang globalisasyon ay may maaaring magdulot ng masama o mabuti. Ngunit lahat ng ito ay dumidepende kung paano natin pahalagahan ang bawat bagay at kung paano natin iintindihin ang mga maidudulot nito sa mga darating pang panahon.